Kung tatanungin mo ang ibang staff sa MS Centerpoint Mall ng tanong na sino ang pinakamabait na staff, ang lahat ng kanilang mga sagot ay magiging pare-pareho at ang sagot nila ay ang 25 taong gulang na si Mary Grace. Si Mary Grace ay isa sa pinakamabait na tao na nakilala nila. Kung hindi pa nakakakain ng tanghalian, ipinapaalala ni Mary Grace ito. Kung ang isang tao ay mukhang pagod sa kanilang trabaho, si Mary Grace ay palaging minumungkahi na siya muna ang pumalit sa kanilang pwesto upang pansamantala silang makapagpahinga. Mahal nilang lahat si Mary Grace dahil dito at pinahahalagahan nila siya. Kaya naman, hindi sila masyadong natuwa nang makita nila kung paano nilait ng isang customer si Mary Grace. Sa ganyang mukha, isa kang sales lady? Tanong ng babaeng customer habang nakataas ang kilay at nakatingin kay Mary Grace. Si Mary Grace, tulad ng dati, ay may ngiti pa rin sa labi habang sumasagot sa customer. Yes po, kasalukuyan kong ginagawa ito bilang isang uri ng side job para makapagbigay ako ng pera para sa aking pamilya habang nasa proseso ako ng pagsisimula ng sarili kong negosyo. Dahil ako ang pinakamatandang miyembro ng aking pamilya, tungkulin kong tustusan ang aking mga nakababatang kapatid. At mahal ko naman po ang trabahong ito, kaya okay lang po sa akin. Nakangiting sabi ni Mary Grace. Hindi ibinalik ng babaeng customer ang kilos at tumingin siya agad sa kaibigang katabi niya. Nag-ingay ang kaibigang babaeng customer na nagpapahiwatig na nadismaya siya sa sinabi ni Mary Grace. So balak mo bang sayangin ang kagandahan mo? Ang ganda mo, alam mo. Ang iyong katawan ay perpekto. Ang iyong balat ay walang kamali-mali. Gusto mo ba talagang maging ganito na lang? Sabi ng kaibigan ng babaeng customer at awkward na ngumiti si Mary Grace. Oo, wala naman sigurong masama sa ginagawa ko. Nakangiting sabi ni Mary Grace. Pero paano kung samahan mo kami? Biglang alok ng babaeng customer na ikinagulat at ikinalito ni Mary Grace. Po, join us, pretty girl. You see, nagtatrabaho kami sa isang kumpanya ng pagmamodelo na malapit ng maging malaki. Kailangan lang namin ng magagandang mukha, tulad ng sayo. Kailangan namin ng isang taong magmamodel para sa amin at lahat ng iyon. So anong masasabi mo? Gusto mo bang talikuran ang mahirap na trabaho mo at maging isang modelo sa halip kung saan ang mukha mo ay makikita ng buong mundo? Sabi ng babaeng customer at saka ngumiti. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Ako nga pala si Jessie at ito si Aven. Sabi ng babaeng customer at ipinakilala niya ang kanyang sarili at kaibigan. Kami ay magkaibigan at kasosyo sa negosyo sa loob ng 7 taon. Kaya tungkol sa aming alok, pinag-iisipan mo ba? Sabi ni Jessie at tumulo ang pawis ni Mary Grace sa noo. Salamat, pero no thank you na lang. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong alok at nagpapasalamat ako sa iyong papuri. Pero kailangan ko ring alagaan ang lumalago kong negosyo. Sabi ni Mary Grace bago siya ngumiti. Pero parang hindi natuwa ang 2 customer sa harap niya sa sagot niya. Sigurado ka, nagsasayang ka ng malaking pagkakataon, alam mo? Ibig kong sabihin, gaano ka kadalas nakakatanggap ng papuri mula sa isang tao? Tiyak na hindi araw-araw. Maaari mo bang pag-isipang mabuti ulit? Sabi pa ni Jessie na bahagyang ikinainis na ibang staff na nakakarinig at nakakakita sa kanilang pinag-uusapan. Talaga, sorry po talaga pero kailangan kong tumanggi sa inyong alok. Gusto ko talagang mag-focus sa aking negosyo. Sa puntong ito, walang kamalay-malay si Mary Grace sa mga mangyayari habang nakangiti siya sa dalawa gamit ang karaniwang matamis na ngiti. Nanlaki ang mga mata niya na kasinlaki ng platito nang marinig ang mga sumunod na salita. Di bali na, hindi mo nga talaga makakamit ang iyong pangarap at wala ka talagang mararating sa ganyang ugali. Binabawi ko yung sinabi ko kanina. Ang pangit mo, mukha kang pato at kasing laki ng baboy. Paumanhin po, sabi ni Mary Grace habang nauutal. Nagulat siya sa biglang insulto at hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jessie yon.
Iniisip ni Mary Grace kung may nasabi siyang mali para masaktan o ma-offend ang mga customers. Nag-isip si Mary Grace, ngunit wala siyang makitang mali sa kanyang sinabi. Pero isa lang siyang sales lady, kaya yumuko agad si Mary Grace para humingi ng tawad sa isang bagay na hindi niya alam kung ano ang ginawa niya. I'm so sorry kung may nasabi ako. Patawarin niyo po ako, sabi ni Mary Grace habang nakayuko. Pero bigla siyang nakarinig ng tawa. Tingnan mo yung sarili, nakakaawa ka naman. Tingnan mo, dapat tinanggap mo na lang yung alok namin. Nakakaawa ka habang ginagawa mo ito. Tumawa si Avon, habang si Jessie naman ay tumawa kasama niya. Si Mary Grace ay hindi kailanman nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Nakayuko pa rin siya habang humihingi ng tawad, habang hindi pa rin alam kung ano ang nagawa o nasabi niyang mali. Pagkatapos, hindi nagtagal ay nawala ang tawa ni Jessie at Avon. Ginawa mo lang ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay, babae. Wala kang makakamit sa buhay mo dahil binaliwala mo ang pagkakataong ito para maging bida ka para sa pangarap mong negosyo na hindi man lang matutupad. Malamang na mabibigo ang iyong negosyo. Kaya wag mong asahan na babawiin ka namin kung darating ka sa araw na iyon. Magmamakaawa na kunin muli ang iyong pinalampas na pagkakataon. At sa sumunod na sandali, tuluyang umalis ang dalawa. Naiwan si Mary Grace na nakayuko pa rin. Agad naman siyang nilapitan ng mga kaibigan niya at pinaupo sa malapit na upuan. Huwag kang makinig sa kanila, Mary Grace. Udyok ng isa sa mga kaibigan ni Mary Grace. At ngumiti si Mary Grace sa kanila. Hindi, okay lang naman. Pero may point din sila. Baka babagsak nga yung negosyo ko. Ibig ko sabihin, pinagharapan ko tong negosyo ko pero for the past 8 months, never naging successful. Vivi, sa tingin mo ba, humahabol lang ako sa wala? Malungkot ng ngiti ni Mary Grace at nadurog ang puso ni Vivi sa nakita. Hindi! Sigurado akong maging matagumpay ito balang araw. Kailangan mo lang maniwala at ibuhos ang lahat ng iyong pagsusumikap. Alam ko kaya mo to, sabi ni Vivi habang sinusubukang pasahihin ng kaibigan. Salamat sa pag-aliw sa akin, Vivi. Kumunot ang noo ni Vivi. Hindi ko sinasabi para gumaan ang pakiramdam mo. Sinasabi ko ito dahil naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na iyong negosyo ay magiging matagumpay sa kalaunan. Ipinapangako kong sulit ang lahat. Kaya kailangan mong patuloy, Mary. Sabi ni Vivi, na may determinadong ekspresyon sa muka at parang nakarating na kay Mary Grace ang determinasyon ni Vivi. You really think so? Tanong ni Mary Grace. Hindi. I know so. Naniniwala ako sa iyo, Mary. I know you'll be successful. Sabi ni Vivi habang nakangiti hanggang sa napangiti na rin si Mary Grace. Salamat. Na-appreciate ko ito. Walang anuman. Naniniwala ako sa iyo, Mary Grace. Naniniwala akong kaya mong ituloy. Ito ay isang hadlang lamang. Sigurado akong malalagpasan mo ito. Balang araw, magtatagumpay ka at ipagmamalaki kita. Hindi napigilan ni Mary Grace ang mapangiti ng mas malawak pa. Salamat. Naniniwala din ako sa iyo. Alam kong kaya mong lagpasan to, kaya ng iyong sinabi. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang mangyari ang insidenteng ito. Naglalakad-lakad si Jessie sa MS Center Point habang dinadaanan niyang bawat store na nagbebenta ng mga damit. Naisip ni Jessie na lahat ng damit ay mukhang boring hanggang sa umabot siya sa store na nagngangalang Magnific. Pumasok si Jessie sa tindahan, nagulat siya nang makita niya ang dose-dose ng mga damit na simple lang, ngunit maganda. Manghang-mangha si Jessie at napanganga siya sa iba't ibang disenyo ng mga damit at nabigla siya nang may mabangga siya dahil hindi siya tumitingin sa kanyang tinaraanan. Oh! Reklamo ni Jessie at napakunot ang noo niya habang nakatingin sa kung sinong nakabangga sa kanya para lang makita ang pamilyar na mukha. Oh! Di ba't ikaw yung babaeng nag-alok sa akin ng trabahong modeling months ago?
Tanong ni Mary Grace habang nakataas ang kilay. Ikaw pala yung sales lady dati? Tanong ni Jessie habang gulat pa rin ang ekspresyon sa kanyang mukha. Yes, you never got to know my name dati. Kaya sinasabi ko na sa iyo ngayon. Ang pangalan ko ay Mary Grace. Ikinagagalak kitang makilala. Sabi ni Mary Grace habang nakangiti at inilahad ang kamay para makipagkamay kay Jessie. Natutuwa akong makita ka muli. Napangiti si Jessie nang malala ang nangyari ilang buwan na ang nakararaan. Iniisip niya kung paano nangyari ng babaeng ito ay natutuwang makita siya. Ikinagagalak kitang makitang muli. Siguro, awkward na sabi ni Jessie. Uy, gusto ko nga palang humingi ng tawad sa sinabi namin ng partner ko sa iyo months ago. Nagulat si Mary Grace sa biglang paghingi ng tawad pero gayon pa man ay ngumiti siya. No problem. Past is past. Never discuss na lang. Siya nga pala, asan yung partner mo? Curious na tanong ni Mary Grace at nakita niya ang discomfort sa mukha ni Jessie. Oh, ako at si Aven ay matagal nang hindi nagkikita. Napagtanto ko kung paano niya gustong kumita ng pera sa mga magagandang babae. Hindi ko gusto yon, kaya kinumpronta ko siya tungkol dito. At humantong ito sa isang malaking pagtatalo. Kaya hindi na kami nag-uusap ngayon. Sabi ni Jessie habang nagkakamot ng ulo. Tumango si Mary Grace bilang pag-unawa at nagpa siya na huwag mo nang magsalita pa dahil wala siya sa posisyon na magtanong tungkol dito. So I'm assuming this is your shop? Sabi ni Jessie habang inililibot ang tingin sa shop na may ngiti sa mukha niya. Oo, paano mo nalaman? Bahagyang natawa si Jessie. Ang iyong damit ngayon ay sumisigaw ng, ako ang nagmamay-ari ng lugar na to, alam mo? Natawa dito si Mary Grace. Talaga? Hindi ko namalayan yun. Magsusuot na lang ako ng mas simpleng damit sa susunod. Ayoko mag-overdress. Napangiti si Jessie. Ikaw ay matagumpay na ngayon. Mali yata ang sinabi namin ni Aven dati. Sabi ni Jessie, sabay hawak ng mahigpit sa balikat niya. Napansin agad ito ni Mary Grace at ipinatong niya ang sariling kamay sa ibabaw ng kanang balikat ni Jessie. Hey, ayos lang. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad tungkol sa nangyari ilang buwan ang nakalipas. Hindi mo kailangan makonsyensya dahil dito. Tsaka, kayong dalawa ang naging fuel ng aking determinasyon, alam mo? So, in a way, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Kaya hindi mo kailangan makonsyensya sa iyong sarili. Sabi ni Mary Grace at tumingala si Jessie sa kanya para salubungin ang kanyang mga mata para lang makita na si Mary Grace ay nakatingin na sa kanya at nakangiti. Ang bait mo talaga, para kang anghel. Walang kamalay-malay na sabi ni Jessie at agad niyang tinakpan ang bibig niya nang ma-realize niya ang sinabi niya. Salamat! Sa kalaunan, binitawan ni Mary Grace ang balikat ni Jessie at ibinalik ang sariling mga braso sa kanyang tagiliran. Alam mo, ang ganda talaga ng mga designs mo. Sabi ni Jessie habang pinupuri ang mga disenyo at pattern ng mga damit sa buong store. Hindi napigilan ni Mary Grace ang sarili dahil namula ang pisngi niya dahil sa papuri. Oh, salamat. Naniniwala ako sa sense of fashion mo. Tutulungan mo ba akong maghanap ng damit na babagay sa akin? Agad na nagnining ang mga mata ni Mary Grace nang bigla niyang hawakan si Jessie at kinaladkad patungo sa isang estante ng mga damit. Actually, I have the perfect dress for you. Tinulungan ni Mary Grace si Jessie na mahanap ang damit na babagay sa kanya at nasiyahan silang dalawa sa pinili ni Mary Grace. Salamat ha, sabi ni Jessie habang hawak ang bag na may bagong damit. Walang problema. Bagay talaga sa iyo yung damit, pangako. Tuwang-tuwa si Mary Grace habang nilalakad si Jessie palabas ng shop. So I guess bye muna. Kita tayo muli sa susunod, okay? At mangyaring balikan mo ang aking shop kung kailangan mo ng mga damit, okay? Pangako, hahanapin ko ang perpektong damit para sa iyo. Sabi ni Mary Grace habang kumikinang pa rin ang mga mata niya na parang mga bituin. Siyempre naman gagawin ko. Pagkatapos ay nagpaalam na ang dalawa at kumaway sa isa't isa.
Ngunit bago pa talaga nakaalis si Jessie, tumalikod siya at nakangiting tumingin kay Mary Grace. "You're so cool. Balang araw, gusto kong maging katulad mo." Ang puso ni Mary Grace ay napuno ng pagmamalaki at kagalakan sa papuri. Siya ay tunay ng matagumpay sa ngayon.